Ang sikat ng araw sa Jerusalem ay hindi nagdadala ng ginhawa, kundi ng pangako ng isa na namang nagbabagang araw. Gumagapang ang liwanag sa mga pader na gawa sa batong apog ng muog ng Antonia. Ginigising ang mga alikabok na natulog sa magdamag. Mula sa kanyang silid, naririnig na ni Centurion Marcus Valerius Aquila ang pamilyar na mga tunog ng umaga, ang malalayong sigawan mula sa pamilihan sa labas, ang kalampag ng mga sandata at baluti ng mga sundalong naghahanda, at ang mababang ungol ng isang syudad na ayaw magpasakop, ngunit walang lakas para lumaban. Para kay Marcus, ang bawat umaga ay isang ritual. 20 taon sa ilalim ng sagisag ng agila ay nagturo sa kanya na ang disiplina ang tanging Diyos na dapat sambahin. Bumangon siya mula sa kanyang payak na higaan. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at walang pag-aalinlangan, gaya ng isang makina na ginawa para sa digmaan. Unang kinuha niya ang kanyang lorika, segmentata, ang baluting bakal na naging kanyang pangalawang balat. Sinuri niya ang bawat dugtong, ang bawat piraso ng katad. Hinahanap ang anumang sira o kahinaan. Pagkatapos, ang kanyang sinturong pandigma, kung saan nakasabit ang kanyang gladius, ang maikling espada na kumitil na nang hindi mabilang na buhay, at ang kanyang pugyo, ang sundang na para sa mga pagkakataong hindi inaasahan. Habang hinihigpitan niya ang mga panali ng kanyang sandalyas, ang kanyang mga mata ay napako sa isang maliit na ukit sa pader na bato. Livia et Lucius, ang mga pangalan ng kanyang asawa at anak. Isang paalala ng buhay na naghihintay sa kanya sa isang maliit na bukirin malapit sa Roma. Isang buhay na tila mas malayo pa kaysa sa abot tanaw. Napabuntong hininga siya. Ang Judea ay hindi isang lugar para sa mga pangarap. Ito ay isang libingan para sa mga ambisyon ng mga sundalong tulad niya. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pasok, utos niya. Ang kanyang boses ay magaspang at walang sigla. Pumasok si Optio Quintus, ang kanyang pangalawang pinuno. Si Quintus ay bata, masigla, at may ningas pa sa mata na matagal nang nawala kay Marcus. Ang kanyang baluti ay kumikinang, at ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan ng isang Romanong naniniwala sa walang hanggang kapangyarihan ng imperyo. Centurion, bati ni Quintus, na may kasamang matigas na saludo. Nagsisimula na namang maging abala ang syudad. Ang Paskuwa ng mga Hudyo ay nagdadala ng mga daga mula sa lahat ng sulok ng probinsyang ito. Tumingin si Marcus kay Quintus. Isang bahagyang angisi ang gumuhit sa kanyang labi. Hayaan mo sila sa kanilang pista, Quintus. Mas maraming tao. Mas malaki ang koleksyon ng buwis. Ngunit kasama nila ang kanilang mga propeta at mga panatiko, giit ni Quintus. Hindi ko maintindihan ang mga Hudyong ito at ang kanilang pagkasabik sa kanilang iisang Diyos. Isang Diyos na hindi man lang nila makita. Naglakad si Marcus patungo sa bintana, kung saan tanaw ang nagkakagulong mga kalye sa ibaba at ang malayong templo na nagniningning sa ilalim ng araw. Ang pananampalataya nila ang nagpapanatili sa kanila sa ilalim ng ating kontrol, bata. Nagbibigay ito sa kanila ng pag-asa. At ang isang taong may pag-asa ay mas madaling pamunuan kaysa sa isang taong wala ng pag-asa. Hayaan mo sila sa kanilang mga dasal, basta't kinikilala nila kung sino ang tunay na may kapangyarihan. May mga bulong-bulungan,
sabi ni Quintus, na tila nag-aalangan, tungkol sa isang mangangaral mula sa Galilea. Isang himala raw, sabi ng iba. Sinasabi ng ilan na siya ang kanilang hinihintay na hari. Bumaling si Marcos mula sa bintana. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Laging may bagong hari sa disyertong ito, Quintus. Laging may bagong tagapagligtas. Ang mga iyan ay parang alikabok sa hangin. Lumilitaw, gumugulo, at pagkatapos ay nawawala. Ang agila ay mananatili. Ang Roma ay mananatili. Tumango si Quintus. Kahit na halatang hindi siya kumbinsido. Masusunod, Centurion. Ang trabaho natin ay hindi para intindihin sila, kundi para panatilihin ang kaayusan. Siguraduhin mong doble ang pagbabantay sa mga tarangkahan at sa paligid ng templo. Ayoko ng anumang gulo sa linggong ito, utos ni Marcus. Opo, Centurion. Muling sumaludo si Quintus bago tumalikod at lumabas ng silid. Naiwang mag-isa, bumalik si Marcos sa bintana. Pinagmasdan niya ang syudad, isang lugar na puno ng init, alikabok, at pananampalatayang hindi niya kailanman mauunawaan. Ngunit ang isip niya ay nasa malayo, sa malamig na hangin ng umaga sa bukirin ng Italia, sa tawa ng kanyang asawa at sa maliliit na kamay ng kanyang anak. 20 taon. 20 taon na siyang naglilingkod sa agila, mula sa mga kagubatan ng Germania hanggang sa mga disyerto ng Judea. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng bawat isang araw na lumipas. Isang pagod na hindi kayang pawiin ng anumang tagumpay o karangalan. Isang pagod na gumagapang hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi niya pa alam, ngunit ang araw na iyon, ang simula ng Paskwa, ay magdadala ng isang gawain na susubok hindi sa kanyang lakas bilang isang sundalo, kundi sa lahat ng bagay na pinaniniwalaan niya bilang isang tao. Hindi pa nagtatagal matapos umalis si Quintus, ng isang dekuryon ang dumating sa pintuan ni Marcos. Ang kanyang hininga ay habol at may bakas ng pagmamadali sa kanyang mga mata. Centurion Aquila, sabi ng sundalo, kasabay ng isang mabilis na saludo. Pinapatawag ka ni Gobernador Pilato. Agad-agad, walang nagbago sa ekspresyon ni Marcos. Ang utos mula sa gobernador ay nangangahulugan ng dalawang bagay lamang, gulo o politika. At sa Judea, ang dalawang iyon ay iisa. Tumango lamang siya. Ako'y papunta na. Ang praetorium, ang opisyal na tirahan at korte ng gobernador, ay ibang-iba sa magaspang na muog ng Antonia. Ang mga sahig ay gawa sa kinis na marmol na sumasalamin sa liwanag. Ang mabibigat na kurtinang pelus ay nakasabit sa mga arko at ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling insenso. Isang pilit na pagtatangka upang pagtakpan ang amoy ng syudad sa labas. Ngunit sa ilalim ng lahat ng karangyaan, naroon ang isang katahimikang puno ng tensyon. Natagpuan ni Marcos si Poncio Pilato na nakatayo sa isang balkonahe na may tanawin ng patio kung saan nagkumpol ang mga tao kaninang umaga. Nakatalikod ito sa kanya, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa likod. Si Pilato ay isang taong may hitsurang pagod. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakakuba dala ng bigat ng pamumuno sa isang probinsyang puno ng paghihimagsik. Gobernador, sabi ni Marcos,
Ang kanyang boses ay isang mababang ugong na pumuno sa silid. Lumingon si Pilato. Mayroong pait sa kanyang mga mata. Centurion Aquila, mabutit dumating ka. Lumapit siya sa isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang palanggana ng tubig na may bahid pa ng pamumula. Ang mga saserdote, ang Sanhedrin, sabi niya, na may halong pandidiri. Akala mo kung sino kung makapang-utos sa aking pamamahala. Nais nilang mamatay ang isang tao at gagamitin nila ang lahat ng paraan, pagsisinungaling, pananakot, kahit ang paggamit sa ngalan ng emperador para makuha ang gusto nila. Nanatiling tahimik si Marcos. Alam niya na hindi ito isang pag-uusap. Ito ay isang pagbubuhos ng sama ng loob at ang tanging papel niya ay makinig. Isang mangangaral mula sa Galilea, patuloy ni Pilato, habang naglalakad-lakad. Si Yeshua ng Nazaret. Buong umaga, sinubukan kong hanapan siya ng kasalanan. Anumang kasalanan na karapat-dapat, sa kamatayan, sa ilalim ng batas ng Roma. Huminto siya at hinarap si Marcos. Walang anuman. Ang tanging krimen niya ay guluhin ang kapayapaan ng mga buwitre sa templo. Tinanong ko siya, dagdag ni Pilato, na tila kinakausap ang sarili. Harap-harapan, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Alam mo ba ang sagot niya? Malabo, puno ng palaisipan, walang pag-amin pero walang pagtanggi. Nakatayo siya roon, duguan at basag ang mukha. Mula sa pambubugbog ng sarili niyang mga kababayan, ngunit walang bakas ng takot. Walang galit. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marcos ang isang kislap ng interes. Sa kanyang karanasan, ang mga taong nahaharap sa kamatayan ay may dalawang reaksyon: pagmamakaawa o paglaban. Ang katahimikan at kawalan ng takot ay bago. Ngunit ang desisyon ay nagawa na, sabi ni Pilato. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at opisyal. Ang mga tao ay pumili na. Mas gusto nilang palayain ang isang mamamatay tao kaysa sa kanya. Ang kapayapaan, gaano man ito karupok, ay dapat mapanatili. Naglakad siya patungo sa kanyang misang sulatan at kumuha ng isang tableta ng pagkit. Ikaw ang mamamahala sa pagpapako sa krus. 3 tao, ang 2 magnanakaw, at ang mga nangaral na ito. Gawin ninyo ito sa labas ng mga pader ng syudad, sa lugar na tinatawag nilang Golgota, isang pampublikong pagpapakita, isang paalala. Kinuha ni Marcos ang tableta. Masusunod, gobernador. At isa pa, sabi ni Pilato, may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Maglagay ka ng karatulang isusulat sa ibabaw ng kanyang krus. Kumuha siya ng isang panulat at isinulat sa isa pang tableta. Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum, Jesus ng Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Tumingin siya kay Marcos at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kabila ng pagod. Isulat mo iyan sa Aramaiko, Latin at Griego. Hayaan mong mabasa ng buong mundo ang titulong ibinigay nila sa kanilang hari. Isang paalala sa Sanhedrin kung sino talaga ang may huling salita sa Judea. Opo, gobernador, sagot ni Marcos. Sa loob-loob niya, naramdaman ni Marcos ang pamilyar na bigat ng isang maruming gawain. Ito ay hindi isang laban. Hindi ito isang pagpapatupad ng batas. Ito ay isang pagpatay na isinagawa para sa kaginhawaan ng politika. Isang duwag na desisyon sa kanyang isipan. Isang mantsa sa dangal ng Roma. Ngunit siya ay isang sundalo. At ang mga sundalo ay sumusunod sa utos. Yumukod si Marcos at tumalikod.
Habang naglalakad siya palabas ng praetorium, pabalik sa nakakapasong sikat ng araw, dala niya ang bigat ng hatol. Hindi niya pa kilala ang taong kanyang ipapako sa krus. Ngunit ang mga salita ni Pilato ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang hari na hindi lumalaban, isang taong walang takot sa harap ng kamatayan. Isang kontradiksyon. At si Marcus Valerius Aquila ay namumuhi sa mga kontradiksyon. Para sa kanya, ang mundo ay simple lamang. May malakas at may mahina. May maninila at may sinisila. Ngunit sa araw na ito, sa ilalim ng nagbabagang araw ng Jerusalem, nagsimula siyang mag-isip na baka may mga bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Matapos lisanin ang praetorium, bumalik si Marcus sa bakuran ng mug ng Antonia, kung saan naghahanda na ang kanyang mga tauhan. Ang utos ay naibigay na. Isang senturya ng mga sundalo ang inihahanda para sa maruming gawain, ang pag-escort sa 3 hinatulan patungo sa kanilang kamatayan. Ang lahat ay abala, ang paghahanda ng mga kabayo, ang pagsusuri ng mga sibat, ang paglalagay ng mga pako at martilyo sa isang sako. Ito ay isang gawain na isinasagawa ng may malamig at halos nakakainip na kahusayan. Naglalakad si Marcus sa gitna ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat detalye. Quintus, siguraduhin mong sapat ang tubig. Ayokong may sundalong himatayin sa init. Utos niya. Opo, Centurion, habang siya'y nagpapatuloy. Isang batang recruit. Marahil ay hindi pa nakakakita ng tunay na laban. Ang aksidenteng nakabitaw sa kanyang skutum, ang malaking kalasag ng mga lehiyonaryo. Bumagsak ito sa batong sahig na may malakas at mataginting na kalampag. Kalang ang tunog. Isang simpleng tunog ng bakal na tumama sa bato. Ngunit para kay Marcos, ang tunog na iyon ay isang susi na nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan. Isang pinto na matagal na niyang sinubukang isara at kandaduhan. Biglang nawala ang nakakapasong araw ng Jerusalem. Napalitan ito ng isang nagyayelong kadiliman. Ang amoy ng alikabok at pawis ay napalitan ng amoy ng basang lupa, mga nabubulok na dahon, at mga puno ng pino. Wala na siya sa Judea. Nasa madilim at walang katapusang kagubatan na siya ng Hermania. 10 taon na ang nakalipas. Ang hangin ay kasing talim ng patalim. Ang bawat paghinga ay nag-iiwan ng singaw. Ang kadiliman sa ilalim ng mayayabong na puno ay halos hindi matagos ng liwanag. Ang kanyang senturya ay nagmamartsa sa isang makitid na landas. Ang putik ay lumalampas sa kanilang mga sandalyas. Sila ay pagod, gutom, at malayo sa sibilisasyon. Masyadong tahimik dito. Marcus, bulong ng isang lalaki sa kanyang tabi. Ito si Cato, ang kanyang optyo at matalik na kaibigan. Hindi ko gusto ang katahimikang ito. Walang dapat ikatakot, Cato, sagot ni Marcus. Kahit na siya man ay nakakaramdam ng kaba. Ang mga barbaro ay takot sa disiplina ng isang lehiyon. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Cato. Disiplina. O baka naman takot sila sa itsura mo tuwing umaga? Sasagot pa sana si Marcus nang marinig nila ang unang tunog. Isang mahabang ihip mula sa isang sungay ng hayop. Isang tunog na nagpatindig ng balahibo sa kanilang mga batok.
At pagkatapos, ang impyerno ay bumagsak. Mula sa magkabilang panig ng kagubatan, lumabas ang daan-daang mandirigmang Germano. Sila'y malalaki, mababangis. Ang kanilang mga mukha ay may pinta ng digmaan. Ang mga palaso ay umulan na parang ulan, at ang hangin ay napuno ng mga sigaw sa wikang barbaro, at ng mga daing ng mga Romanong tinamaan. Naging isang ganap na kaguluhan ang lahat. Nagbuo sila ng depensa, ngunit sila ay napapaligiran. Si Marcus at Cato ay magkatalikod na lumalaban. Ang kanilang mga espada ay gumagawa ng nakamamatay na sayaw. Bawat isa sa kanila ay pinoprotektahan ang likod ng isa. Para sa Roma, sigaw ni Cato, habang sinasaksak ang isang mandirigma sa dibdib. Ngunit sa isang kisap mata, sa gitna ng ingay at kaguluhan, nakita ni Marcus ang isang malaking barbaro na may dalang palakol na papalapit mula sa gilid ni Cato. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit huli na ang lahat. Ang palakol ay bumagsak ng may nakakakilabot na lakas. Bumagsak si Cato sa putikan. Kinaladkad siya ni Marcus sa likod ng isang malaking puno, habang patuloy na sinasangga ang mga atake. Cato, Cato, tumingin ka sa akin. Ang sugat ay malalim. Dumadaloy ang dugo sa pagitan ng mga daliri ni Marcus habang tinatakpan niya ito. Ang mga mata ni Cato ay nagsisimula ng mawalan ng liwanag. Marcus, malamig. Bulong ni Cato, ang kanyang hininga ay mahina. Sabihin mo kay Livia na ingatan niya ang sarili niya. Si Livia ay kapatid ni Cato, ang babaeng naging asawa ni Marcus. Isang nag-aapoy na galit ang pumuno kay Marcus. Binitawan niya si Cato at sumugod na parang isang mabangis na hayop. Lumaban siya ng walang takot, walang pag-iisip, tanging pagnanais na pumatay. Ngunit nang matapos ang laban at umurong ang mga barbaro, at ang tanging natira ay ang daing ng mga sugatan, wala ng kabuluhan ang lahat. Bumalik siya kay Cato, ngunit wala na ito. Ang kanyang kaibigan, ang kanyang kapatid sa digmaan, ay nakahandusay at malamig sa putikan. Doon, sa madilim at nagyayilong kagubatan na iyon, hindi lang si Cato ang namatay. Namatay din ang isang bahagi ni Marcus. Ang kanyang paniniwala sa mga Diyos, sa swerte, sa awa, lahat ay namatay kasama ni Cato. Centurion, Centurion, ayos lang po ba kayo? Ang boses ni Quintus ang humila sa kanya, pabalik sa kasalukuyan. Siya ay nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang kanyang kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang araw ng Jerusalem ay tila 10 beses na mas mainit, mas nakakapasong. Anong tinitingin-tingin ninyo? Sigaw niya sa mga sundalong napahinto at nakatingin sa kanya. Ang kanyang boses ay parang latigo. Bumalik kayo sa trabaho. Walang lugar ang pag-aatubili sa isang lehiyonaryo. Nagmamadaling bumalik sa kanilang mga gawain. Ang mga sundalo, nag-iiwasan sa matalim na tingin ng kanilang pinuno. Tumalikod si Marcus upang hindi makita ni Quintus ang saglit na panghihina sa kanyang mga mata. Ang habag ay isang lason, sabi niya sa kanyang sarili. Ang pag-aalala sa kapwa ay isang kahinaan. Ito ang nagpapahina sa tao. Ito ang pumatay kay Cato, na lumingon para tulungan
ang isang sugatang recruit bago siya tamaan ng palakol. Hindi na siya muling magkakamali ng ganon. Ang pagpapapako sa krus sa isang mangangaral mula sa Galilea ay isa lamang gawain. Isang marumi at hindi kaaya-ayang gawain, ngunit isang gawain pa rin. At isasagawa niya ito ng may malamig at walang awang kahusayan na natutunan niya sa mga nagyeyelong kagubatan ng Germania. Walang lugar para sa damdamin, walang lugar para sa habag. Bumukas ang malalaking tarangkahan ng muog ng Antonia, kasabay ng isang nakabibinging dagundong. Sumalubong sa kanila ang isang pader ng ingay at alinsangan. Libu-libong tao ang nagsisiksikan sa makipot na mga kalye. Isang magulong dagat ng mga katawan na sabik makita ang madugong palabas na inihanda ng Roma. Ang hangin ay mabigat, pinaghalong amoy ng pawis, alikabok, mga pampalasa mula sa mga kalapit na tindahan, at ang hindi maikakailang amoy ng takot at poot. Si Marcos ay nakasakay sa kanyang kabayo. Ang kanyang mataas na posisyon ay nagbibigay sa kanya ng malinaw na tanawin sa buong prosesyon. Sa unahan at sa mga gilid, ang kanyang mga lehiyonaryo ay bumuo ng isang pormasyon na parang isang bakal na kalso. Itinutulak ang mga tao upang makadaan. Sa gitna, ang tatlong hinatulan, bawat isa ay pasan ang pahalang na bahagi ng kanilang krus. Ang patibulom sa kanilang mga balikat na puno ng sugat. Ang dalawang magnanakaw ay nagsisigaw ng mga panunumpa. Isinusumpa ang Roma, ang Sanhedrin, at ang lahat ng taong nakatingin sa kanila. Ang kanilang mga mata ay puno ng walang saysay na galit. Ngunit ang pangatlong bilanggo, si Jesus ng Nazaret, ay tahimik. Pinagmasdan siya ni Marcos. Sa ilalim ng koronang tinik na bumaon sa kanyang noo, ang dugo ay dumadaloy sa kanyang mukha, dumidikit sa alikabok at pawis. Ang kanyang likod ay isang basag-basag na mapa ng sakit mula sa hagupit. Bawat hakbang ay malinaw na isang pagsubok ng tibay. Inaasahan ni Marcos na makakita ng pagmamakaawa, ng pag-aatubili, o ng pagbagsak dala ng kahinaan. Ngunit wala siyang nakitang anuman sa mga iyon. Sa halip, sa paraan ng paghakbang ng bilanggo, mayroong isang kakaibang dignidad. Isang determinasyon na hindi maintindihan ni Marcos. Habang papaliko sila sa isang eskinita, natisod ang Nazareno sa isang maluwag na bato. Bumagsak siya sa alabok, at ang mabigat na kahoy ay dumagan sa kanyang likuran. Isang alon ng panunuya ang maririnig mula sa mga tao. Ang hari ng mga Hudyo, hindi man lang kayang buhatin ang kanyang trono. Itayo ninyo siya! Sigaw ni Marcos kay Quintus. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainip. Bawat pagkaantala ay nagpapataas ng panganib ng isang kaguluhan. Sinubukan ng bilanggo na bumangon. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig, ngunit hindi siya sumuko. Ngunit halata na ang kanyang lakas ay paubos na. Sa isang iglap ng pragmatikong desisyon, tinanaw ni Marcos ang mga tao. Nakita niya ang isang matipunong lalaki na may maitim na balat. Isang dayuhan mula sa Cyrene base sa kanyang pananamit, na napilitang manood sa gilid. Ikaw, sigaw ni Marcos, itinuturo ang lalaki. Halika rito. 2 sundalo ang humila sa lalaki na nagngangalang Simon mula sa karamihan. Ang takot ay bakas sa kanyang mukha. Buhatin mo ang kanyang krus.
Utos ni Marcos. Walang nagawa si Simon kundi sumunod. Habang inaayos niya ang kahoy sa kanyang balikat, nagtama ang kanyang mga mata at ng mga mata ng Nazareno. Nakita ni Marcos ang nangyari. Isang saglit na pagtigil. Walang salitang binigkas, ngunit nakita ni Marcos ang isang bahagyang pagtango mula sa bilanggo. Isang tingin ng pasasalamat na nagliwanag sa kabila ng sakit. Isang maliit na butil ng sangkatauhan sa gitna ng kabangisan. Ito'y tumatak sa isip ni Marcos. Nagpatuloy ang prosesyon. Makalipas ang ilang sandali, isang grupo ng mga babae ang sumugod mula sa gilid. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa sa luha. Ang kanilang mga hagulgol ay pumunit sa hangin. Panginoon, Panginoon ko. Akmang sisigawan ni Marcos ang kanyang mga tauhan na itulak sila pabalik nang huminto ang Nazareno. Lumingon siya, hindi sa kanila, kundi tila sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang boses, kahit mahina at pagod, ay may awtoridad na nagpatigil maging sa mga sundalo. Hindi narinig ni Marcos ang lahat ng salita. Ngunit narinig niya ang pinakapunto nito. Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Napatanga si Marcos. Anong klaseng tao ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang isang tao na ilang sandali na lang ay mamamatay, na naglalakad sa sarili niyang libing, ay humihinto para aliwin ang iba. Hindi ito katapangan ng isang mandirigma. Hindi ito pagsuway ng isang rebelde. Ito ay isang bagay na ganap na banyaga sa kanya. Papatayin na siya, ngunit ang inaalala pa niya ay ang pagluha ng iba. Ang kaisipang iyon ay sumalungat sa lahat ng natutunan ni Marcos sa buhay. Sa Germania, natutunan niya na ang habag ay lason, isang kahinaang nagsasapanganib sa iyong buhay. Ngunit dito, nakikita niya ang isang taong tila ang buong pagkatao ay habag, ngunit wala siyang makitang kahinaan. Sa halip, mayroon itong kakaibang lakas. Isang lakas na mas matatag pa kaysa sa bakal ng Roma. Sa wakas, narating nila ang paanan ng isang maliit at batuhang burol sa labas ng syudad. Ang lugar ng bungo, Golgota. Natapos na ang paglalakbay sa mga kalye. Ngunit para kay Marcos, habang tinitingala niya ang tuktok ng burol, naramdaman niya na ang kanyang sariling paglalakbay ay ngayon pa lamang nagsisimula. Isang paglalakbay sa isang teritoryong hindi niya kilala. Isang lugar na mas nakakatakot kaysa sa anumang larangan ng digmaan na kanyang napuntahan. Ang tuktok ng Golgota ay isang lugar ng pinaghalong kaayusan at kaguluhan. Ang mga sundalo ni Marcos ay kumilos nang may disiplinang natutunan sa daan-daang katulad ng mga gawain. Itinaboy nila ang mga osisero sa isang ligtas na distansya, habang ang isang grupo ay nagsimulang maghukay ng 3 butas sa batuhang lupa. Ang hangin ay mabigat sa alikabok at sa mga sigaw ng 2 magnanakaw na patuloy na nagmumura. Ang unang bahagi ng ritual ay ang paghuhubad. Hinubaran ng mga sundalo ang 3 bilanggo. Tinanggal ang huling katiting ng kanilang dignidad. Ang mga damit ay itinuring na bayad sa kanilang trabaho. Pinaghati-hatian nila ang mga damit ng 2 magnanakaw. Pagdating sa Nazareno, napansin nilang ang kanyang tunika ay walang tahi, hinabi mula sa itaas
hanggang sa ibaba. Sayang kung sisirain, sabi ng isang sundalo. Magsapalaran na lang tayo kung sino ang makakakuha nito. Naglabas sila ng mga buto at inihagis sa isang helmet. Si Marcos ay nanood mula sa malayo. Walang anumang reaksyon. Ito ay karaniwan. Isang paraan upang maibsan ang inip at kaba sa kanilang trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang simpleng sugal na iyon ay tila isang malaking kalapastanganan. Inuna nila ang dalawang magnanakaw. Kinailangan ng 4 na sundalo upang hawakan ang bawat isa sa kanila habang ipinapako sa kanilang mga krus. Ang dalawa ay lumaban, sumigaw, at isinumpa ang lahat ng Diyos, Romano man o Hudyo. Ang tunog ng martilyo ay sinaliwan ng kanilang mga agunyas na puno ng paghihinagpis at galit. Para kay Marcos, ito ang inaasahan. Ito ang tunog ng pagpapatupad ng hustisya ng Roma. Pagkatapos, dumating ang oras para sa Nazareno. 2 sundalo ang humawak sa kanya upang ilatag sa patibulong na nakahandusay sa lupa. Ngunit hindi sila kinailangan. Walang paglaban. Walang pag-aatubili. Si Jesus ay kusa at tahimik na humiga sa kahoy. Ang kanyang mga braso ay nakabukas na tila sa isang pagyakap. Ito ang nagpatigil sa lahat. Maging ang mga sundalong sanay na sa kamatayan ay nagkatinginan. Ang kanilang pagiging kampante ay napalitan ng isang saglit na pag-aalangan. Tumingin sila kay Marcos, naghihintay ng hudyat. Isang bahagyang pagtango lamang mula sa kanya ang nagsilbing utos. Isang malaking lehiyonaryo na may mga braso na kasingkapal ng troso ang lumapit. Ang kanyang pangalan ay Gaius, at siya ang pinakamahusay sa gawaing ito. Kinuhaan niya ang isang mahaba at parisukat na pako na bakal at inilagay sa palad ng Nazareno. Itinaas niya ang mabigat na martilyo. Ang unang tunog ng martilyo sa bakal ay yumanig sa hangin. Hindi ito sinabayan ng sigaw. Sa halip, isang pigil na paghinga mula sa Nazareno. Ang kanyang katawan ay umigting. Ang kanyang mga daliri ay bumaluktot. Ngunit ang kanyang mga labi ay nanatiling tikom. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, na tila nagtutuon ng pansin sa isang lugar na hindi abot ng sakit. Kolang ang pangalawang palo. Ang pako ay bumaon ng malalim sa kahoy na dumurog sa mga buto at litid. Isang mahinang ungol ang abok mawala mula sa lalamunan ng Nazareno. Iyon lang. Isang ungol, hindi isang sigaw. Isang tunog na mas masakit pakinggan kaysa sa anumang pagmumura. Pinako nila ang kabilang kamay. Ganoon pa rin ang nakabibinging tunog ng martilyo at ang halos hindi maririnig na tugon ng biktima. Pagkatapos, itinaas nila ang krus. Sa pamamagitan ng mga lubid at lakas ng mga sundalo, itinaas nila ang mabigat na istruktura at ibinagsak sa butas na hinukay nila. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw na nagbigay ng biglaang bigat at sakit sa mga sugat ng Nazareno. Ama, narinig ni Marcos na bulong nito. Natapos na ang gawain. Ang 3 krus ay nakatayo na ngayon. Isang karimarimarim na silweta laban sa nagliliwanag na langit. Ikinabit ni Quintus ang karatulang inutos ni Pilato sa ibabaw ng gitnang krus. Jesus ng Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Dapat ay makaramdam si Marcos ng kasiyahan. Ang kasiyahan ng isang misyon na natapos ng maayos. Ngunit sa halip,
Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanya. Isang pakiramdam ng pagiging mali. Pinilit niyang huwag pansinin ito. Siya ay isang sundalo. Ang pagpatay ay bahagi ng kanyang propesyon. Ngunit habang tinitingnan niya ang tahimik na anyo sa gitnang krus, hindi niya maiwasang isipin ang pagkakaiba. Ang dalawang magnanakaw ay mga biktima na sumisigaw laban sa kanilang sinapit. Ngunit ang Nazareno, ang kanyang katahimikan, ay hindi katahimikan ng isang biktima. Ito ay katahimikan ng isang taong may pinili. At iyon ang bagay na bumabagabag kay Marcos. Hindi niya maintindihan kung sino ang may sapat na lakas upang piliin ang ganitong uri ng sakit. Ang trabaho ay tapos na, ngunit para kay Marcos, ang tunay na pagsubok ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang pagbabantay sa isang taong namamatay, na tila mas may kontrol pa kaysa sa mga pumatay sa kanya. Nagsimula na ang mahabang paghihintay. Ito ang bahagi ng trabaho na kinaiinisan ni Marcos. Ang walang katapusang oras sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, nagbabantay sa mabagal at nakapanlulumong pagdating ng kamatayan. Ang hangin ay hindi gumagalaw at ang tanging maririnig ay ang paminsan-minsang pagdaing ng dalawang magnanakaw, ang magaspang na tawanan ng mga sundalong nagsusugal pa rin sa paanan ng mga krus, at ang walang tigil na pangungutya mula sa mga taong nanunood. Isang grupo ng mga saserdote at mga pinuno ng mga Hudyo ang nakatayo sa di kalayuan. Ang kanilang mga mamahaling kasuotan ay isang malaking kabalintunaan sa kahirapan ng lugar na iyon. Sila ang pinakamaingay sa lahat. Iniligtas niya ang iba, hayaan niyang iligtas niya ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo ng Diyos, ang kanyang pinili. Sigaw ng isa na sinundan ng tawanan ng kanyang mga kasama. Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Panunuya ng isa pa, na tumuturo sa karatulang isinulat ni Pilato, pati ang isa sa mga magnanakaw na nakapako sa tabi niya ay sumali sa pang-aalipusta. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Si Marcos ay nakatayo na parang isang estatwang bakal. Pinipilit na huwag pansinin ang lahat. Ito ay ingay lamang. Mga salitang walang kabuluhan mula sa mga taong duwag na nagtatago sa likod ng karamihan. Ang kanyang tungkulin ay magbantay, hindi makinig. Ngunit sa gitna ng lahat ng puot na iyon, isang boses ang bumasag sa ingay. Hindi ito malakas. Ito'y pagod at puno ng sakit. Ngunit ito'y malinaw at may awtoridad. Ito ay ang boses ng Nazareno. Tumingala siya sa langit, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagtitiis. At nagsalita siya, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marcos na parang isang malakas na suntok sa dibdib. Napahinto siya sa paghinga. Tama ba ang narinig niya? Lumingon siya sa paligid. Ang mga sundalo ay nagpatuloy sa kanilang sugal. Walang narinig. Si Quintus ay kumunot ang noo.
tila naguguluhan. Ang mga saserdote ay biglang natahimik. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng galit at pagkalito. Ngunit si Marcos, siya ay tuliro. Sa buong buhay niya bilang isang sundalo, nasaksihan na niya ang hindi mabilang na kamatayan. Narinig na niya ang huling hininga ng mga kaibigan at kaaway. Ang huling salita ng mga namamatay ay laging pareho. Mga sumpa para sa kanilang mga pumatay. Mga sigaw ng pangalan ng kanilang mga minamahal. Mga pagmamakaawa para sa kanilang sariling buhay. Ngunit ito ang humingi ng tawad para sa mga taong nagpako sa iyo, para sa mga sundalong nagsusugal, para sa iyong damit, para sa jamjong na sumisigaw, para sa iyong dugo. Ito ay hindi lamang kakaiba. Ito ay labag sa lahat ng batas ng kalikasan ng tao na alam niya. Bigla niyang naalala ang Hermania. Naalala niya ang pakiramdam ng mainit na dugo ni Cato sa kanyang mga kamay, at ang nag-iisang bagay na nasa kanyang isipan noon ay paghihiganti. Isang dalisay at walang halong pagnanais na ubusin ang lahi ng mga pumatay sa kanyang kaibigan. Ang pagpapatawad ay hindi isang opsyon. Ito ay isang konsepto mula sa ibang mundo. Gawa ba ito ng lagnat at matinding sakit? Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Nababaliw na ba siya? Ngunit ang tinig na narinig niya ay hindi tinig ng isang baliw. Ito ay kalmado. Ito ay sinadya. Ito ay isang panalangin. Ang pader na itinayo ni Marcos sa paligid ng kanyang puso, isang pader na gawa sa disiplina, pagwawalang bahala, at masasakit na alaala, ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang dignidad ng Nazareno sa daan, ang kanyang katahimikan sa harap ng pako at martilyo, lahat ng iyon ay nakakabagabag. Ngunit ang panalangin ito ay isang bagay na sumisira sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Ito ay alinman sa sukdulan ng kabaliwan o sukdulan ng isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Ibinaba niya ang kanyang tingin mula sa mga taong nanunuya at muling itinuon sa lalaki sa gitnang krus. Ang lahat ng ingay ay tila naglaho. Ang init ng araw ay hindi na niya naramdaman. Ang tanging naroon ay ang lalaking nakapako. At ang tanong na umalingaw-ngaw sa isipan ni Marcos, isang tanong na mas malakas pa kaysa sa lahat ng sigawan sa Golgota. Sino ka? Sino ka ba talaga? Lumipas ang oras na parang isang mabagal na pagdurugo. Ang init ng araw ay nasa kasagsagan at ang uhaw ay naging isang uri ng pagpapahirap. Si Marcos, na sanay sa hirap, ay tiniis ito ng walang reklamo. Ngunit nakikita niya ang paghihirap sa mukha ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang atensyon, gayunpaman, ay nanatiling nakatuon sa tatlong figura sa burol. Ang pangungutya mula sa mga manunood ay unti-unting humina, napalitan ng isang pagod na katahimikan. Tanging ang paminsan-minsang pag-ungol na lamang ang maririnig. Sa gitna ng katahimikang iyon, nagsalita ang isa sa mga magnanakaw. Hindi ang isa na nanunuya kanina, kundi ang isa pa. Ang kanyang boses ay mahina at hirap. Panginoon, sabi niya, nakatingin sa Nazareno, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang mga salita ay puno ng pagsisisi
at isang nakakagulat na antas ng pananampalataya. Napakunot ang noo ni Marcos. Kaharian? Anong kaharian ang pinagsasabi ng isang taong halos patay na? Sa paningin niya, ang tanging kaharian dito ay ang kaharian ng kamatayan. Ngunit ang Nazareno ay lumingon ng bahagya. Ang kanyang mga mata, kahit na namumugto, ay puno ng isang malinaw na awtoridad. Sumagot siya, at ang kanyang mga salita ay tila isang utos, hindi isang pangako. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Paraiso. Isa na namang salita na banyaga kay Marcos. Ang alam lang niya ay ang Hades ng mga Griego o ang madilim na kabilang buhay ng mga Romano, mga lugar ng anino at kalungkutan. Ngunit ang paraan ng pagsasalita ng Nazareno, mayroon itong katiyakan. Isang katiyakan na tila kaya niyang buksan ang pinto sa ibang mundo sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Si Marcos ay isang taong naniniwala sa mga bagay na nakikita at nahahawakan, ang talim ng isang espada, ang lakas ng isang pader na bato, ang bigat ng ginto. Ngunit ang kapangyarihan na kanyang nasasaksihan ay hindi nakikita. Ito ay nasa salita, nasa tingin, nasa katahimikan. Maya-maya pa, ang tingin ng Nazareno ay bumaba mula sa krus. Nakita niya ang isang maliit na grupo na nakatayo sa di kalayuan, hindi gumagalaw sa kabila ng panganib. Isang babae na may takip sa mukha, puno ng dignidad sa gitna ng matinding pagdadalamhati, at isang batang lalaki na nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Naunawaan ni Marcos na ito ang ina ng Nazareno. Nasaksihan na niya ang maraming ina na nagluluksa para sa kanilang mga anak. Ngunit ang babaeng ito ay may kakaibang lakas. Hindi siya sumisigaw o nagwawala. Siya ay simpleng nakatayo roon, isang tahimik na saksi sa paghihirap ng kanyang anak. Ang kanyang presensya ay isang testamento ng pag-ibig na hindi kayang sirain ng kamatayan. Ang imaheng iyon ay biglang nagpaalala kay Marcos sa kanyang sariling ina na matagal nang pumanaw, at pagkatapos sa kanyang asawang si Livia. Paano kung si Lucius, ang kanilang anak, ang nasa krus na iyon? Ang pag-iisip pa lamang ay parang isang sundang na tumusok sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang matinding kirot ng pakikiramay. Nagsalita muli ang Nazareno. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pagmamalasakit. Tumingin siya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos, tumingin siya sa batang lalaki sa tabi niya, ang disipulong si Juan, "Narito ang iyong ina." Sa sandaling iyon, hindi isang hari ang nakita ni Marcos, hindi isang propeta, hindi isang kriminal. Ang nakita niya ay isang anak na lalaki na sa gitna ng kanyang sariling agunyas ay tinitiyak na ang kanyang ina ay maaalagaan. Isang simpleng gawa ng pagmamahal at responsibilidad. Ito ang tuluyang sumira sa depensa ni Marcos. Ang mga sundalo ay maaaring manhid sa sakit at kamatayan. Ngunit ang pag-ibig ng isang anak sa kanyang ina ay isang universal na wika na kahit ang pinakamatigas na puso ay nauunawaan. Ang lalaki sa krus ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang pagmamalasakit ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat.
para sa kanyang mga kaaway, para sa isang nagsisising magnanakaw, at para sa kanyang nagdadalamhating ina. Ang paghanga ay nagsimulang pumalit sa pagkalito sa puso ni Marcos. Isang paghanga na may kasamang takot, dahil nagsisimula na niyang mapagtanto na ang kanyang pinapatay ay hindi lamang isang tao. Ang araw ay nasa pinakatuktok ng langit, isang bolang apoy na walang awa na nagpapahirap sa lahat. Ang mga anino ay maikli at halos walang mapagtaguan. Ang mga sundalo ay nakasandal sa kanilang mga sibat. Ang pawis ay dumadaloy sa kanilang mga mukha. Ang kanilang pagkainip ay napapalitan na ng pagod. Ang eksena ay tila isang nakapirming larawan ng pagdurusa at paghihintay. At pagkatapos, nagsimula itong magbago. Nagsimula ito sa isang bahagyang pagbabago sa liwanag, isang bagay na halos hindi mapapansin. Ngunit si Marcos, na ang mga pandama ay laging alerto, ay naramdaman ito. Tumingala siya. Walang mga ulap. Walang palatandaan ng isang paparating na bagyo ng buhangin. Ngunit ang liwanag ay patuloy na humihina. Sa loob ng ilang minuto, ang maningning na sikat ng araw ay naging parang liwanag ng takip-silim. Ang matinding init ay napalitan ng isang hindi natural na lamig. Anong nangyayari? Bulong ni Quintus, lumapit kay Marcos. Ang kanyang boses ay may bahid ng takot. Hindi sumagot si Marcos. Ang kanyang isip, na laging naghahanap ng lohikal na paliwanag, ay blangko. Isang eklipse? Imposible. Alam niya ang mga galaw ng araw at buwan. Hindi ito ang tamang panahon. Isang bagyo, ngunit walang hangin. Ang hangin mismo ay tila huminto sa paghinga. Ang dilim ay lalong lumalalim. Ang dating asul na langit ay naging kulay abo, pagkatapos ay kulay lila, at sa huli ay naging isang makapal na kadiliman na parang kumot na itinakip sa buong mundo. Hindi ito ang dilim ng gabi na may mga bituin. Ito ay isang walang buhay at nakakatakot na kadiliman. Ang mga natitirang manunood sa paanan ng burol ay nagsimulang magsigawan sa takot. Ang iba ay nagdapa sa lupa, nananalangin sa kanilang Diyos. Ang mga saserdote na kanina'y nanunuya ay ngayon nagkukumpulan. Ang kanilang mga mukha ay maputla sa ilalim ng nanginginig na liwanag ng ilang sulo na dali-daling sinindihan ng mga sundalo. Sumpa ito, sigaw ng isang lehiyonaryo. Ang mga Diyos ay galit na wala ang disiplina ng mga sundalo. Ang kanilang katapangan sa larangan ng digmaan ay walang silbi laban sa isang kaaway na hindi nila kayang labanan. Ang takot sa hindi nakikita. Ngunit si Marcos ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa gitnang krus, sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Sa gitna ng kadiliman at ng lumalaganap na takot, ang Nazareno ay nanatiling tahimik. Ang kanyang anyo ay isang madilim na silweta laban sa mas madilim pang kalangitan, habang ang lahat sa paligid niya ay nagkakagulo. Siya ay tila isang sentro ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Marcos, hindi ito isang eclipse, hindi ito isang sumpa. Ito ay isang bagay na mas malalim. Hindi lang ang mga tao ang nagluluksa sa burol na ito, kundi ang buong kalikasan. Ang araw ay nagtago ng kanyang mukha. Ang langit mismo ay nagdadalamhati para sa taong ito. Ang buong sansinukob
ay tumutugon sa kanyang paghihirap. Ang paghanga na naramdaman ni Marcos kanina ay naging isang ganap na pagkamangha. Isang pagkamangha na may kasamang matinding takot. Ang takot na nararamdaman ng isang mortal kapag siya'y nakaharap sa isang bagay na banal. Ang kanyang mundo na binuo sa matatag na pundasyon ng lohika, ng Roma, ng lakas, at ng bakal ay gumuho. Ang lahat ng kanyang katiyakan ay natunaw sa harap ng hindi maipaliwanag na kadilimang ito. Nakatayo siyang mag-isa sa lamig at dilim. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang sundalo sa kanya ay wala na. Ang natitira ay isang saksi, nanginginig sa harap ng isang misteryo na mas malaki pa kaysa sa Roma, mas matanda pa kaysa sa mundo. At sa nakabibinging katahimikan, alam niyang malapit na ang katapusan. Ang kadiliman ay tumagal. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Bawat tibok ng puso ay isang malakas na dagundong sa nakabibinging katahimikan. Ang mga sundalo ay nagkukumpulan. Ang kanilang mga sulo ay lumilikha ng nanginginig na mga anino. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pamahiin at takot. Si Marcos ay nanatiling nakatayo na parang bantay na bato. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa gitnang krus. Pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, isang malakas na sigaw ang pumunit sa hangin. Ito ay isang sigaw ng matinding paghihirap. Isang sigaw na tila nagmula sa kaibuturan ng kaluluwa. Eloi, Eloi, lema sabachthani? Ang mga salita